Hello po, Tita Darlene. Hello po, Tita Darlene. Thank you so much po. Hello, it's me, Darlene Vlog. Hello mga ka-love teams, mga kalingap Jomcar. Kumusta na po kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan sa oras na ito. So, meron tayong reaction na dito na kahapon ay maraming naghahanap sa Mag-Agom. Nag-live din ako, maraming nagtatanong kumusta na daw ang Jomcar. So, siyempre, ang sagot ko, si Carla ay sa school, si Jomar ay nasa Naga. Pero parang may isang comment doon na nabasa ko na si Carla daw ay nasa hospital. Sabi ko, ba't mo alam? So, iwan ko kung sino ba yon. So, nung gabi na yun, napag-usapan sa GC na ito si Carla ay nasa hospital daw. Kaya tinanong ko, anong nangyari? Sabi daw, na UTI. So sabi ko, yung palang nag-comment is, parang daming account, pero may alam ata siya, may alam. Kasi yun nga, parang very silent kahapon si Neil, si Jean, si David, si Chums, even si Kalinga Prab, hindi rin nag-live. Sino man dyan na pwede magsabi na si Carla ay nasa hospital. At yun nga sabi nila, hindi daw yun nga daw ang sabi na hindi daw pwede content, pero nakita ko si Jeans nag-live at yun, nagising ako, nakita ko na nag-live din si Jomar ng ilang minuto. Kaya yun, sabi ko pwede natin na mapag-usapan dito sa ating reaction video. Kumusta na si Carla? So may nakita kong post ni Kalingap Gigi, na ito si Carla ay nag-message at kay Kalingap Gigi na nagsabi na, Kuya, parang may UTI na naman po ako. At sabi ni GJ na minimum niyan 3 days maghingi ka ng excuse later sa teachers mo, yung teacher. Yun nga, dahil may lagnat ata si Carla. So hindi natin alam bakit ito si Carla is linalagnat na ilang araw. Sa kanya siguro nalaman na mayroon siya UTI. Pero yun dun sa message, sabi niya, Kuya, may UTI naman po ako. Ang pagkasabi is may UTI na naman po ata ako, Kuya. So na naman. So ibig sabihin dito si Carla pala, hindi natin alam na nagkaka-UTI din, hindi natin alam ilang beses siya nagka-UTI. Bakit? Ang pagkasabi niya, nagka-UTI na naman. So yun natin pag-usapan, bakit ba nagkakaroon ng UTI ang isang tao? Siyempre, dahil sa mga pagkain. Dahil hindi tayo malakas uminom ng tubig. Ang napansin ko dito sa Jomcar is nagsi-C3 sila. Hindi natin alam kung ilang beses ba sila mag-C3 sa isang linggo. So ang C3 siyempre may soft drink yan, Pwede naman siguro umorder ng C3 Jollibee na walang soft drink. Siyempre walang soft drink, bawas bayad. So may din dyan sa Jollibee or sa McDo na may mga pagkain dyan na hindi pwede na walang drinks. Talagang kasama ang drinks, pwede bawas. Ito mayroon na C3, yung chicken and rice, pwede walang soft drink. So napansin ko din sa Mag-Agom na to is nagme-milk tea sila. Ito si Jomar, mahilig ng lemonade tea, minsan nag-standby siya sa mga lemonade, nagla-live. So hindi natin alam kung ilang beses ba sila uminom sa isang araw, sa isang linggo ng tea. Marami din UTI na lang ito, hindi to sa mga, hindi to para kay Carla kasi dati na-try ko rin ni UTI. Tinanong ko kay doktor, bakit ba nagkaka-UTI isang tao? Siyempre kung may asawa ka, nagkaka-UTI minsan yung babae dahil siguro sa contact, depende po yun. Pero minsan naman hindi naman sa contact, sa pagkain talaga nakukuha yan, na mahilig ka sa mga maalat, mahilig ka sa yung mga junk food, tsaka yung mga drinks, kasi ito mga tulad ng sito, kung anong drinks yan na lagi na iinom is yan ang mga cause ng UTI. Tapos hindi ka masyado mahilig uminom ng tubig. Ako niyan, dati nakakainom ako ng tubig 2-3 baso sa isang araw. So kailan talaga sa isang araw ang minimum nating inumin ng tubig is 7 to 12 glass, parang gano'n, 7 to 12 glass in a day. So yun nga sabi na iba, ay malakas naman ako uminom ng tubig, okay lang yun kahit mahilig ako sa soft drink o ganyan, malakas naman ako inom ng tubig. Pero sa palagay ko, sa kakainom natin ng itong may mga acidic na drinks, kahit malakas siguro tayo uminom ng tubig, kung katulad araw-araw may nainom ka na soft drink, so may nabubo siguro din na bato na kunti hanggang sa naiipon. At isa rin to na ako alam ko rin ito kasi nasabi rin na doktor na itong UTI, pag lagi daw is yan nagkukos ng kidney failure. Pag laging nagkaka-UTI, so dapat madalas. Kaya yung bihira natin magka-UTI kasi minsan talaga hindi maiwasan sa mga pagkain, Pero meron naman mga tao na hindi nagkakaroon ng UTI, depende nga yun sa lifestyle natin. Sa panahon ngayon, itong mga kabataan talaga is drinks, mga tea, yan ang causes ng UTI. Kahit lagi umiinom ng tubig, pero palagay natin uminom ka ng tubig sa isang araw, baon ng mga
mga bakabataan ngayon, 12 ounce or ano, yung 500 ml isang araw. Tapos iinom ng tea. So parang mag-iinom ng tea, 500 din. So parang magkasing pareho sila, no? Magkasing bigat o magkasing dami ng nainom natin. So siguro mas marami siguro ang tubig. So inom ka na. Tapos magkakape pa ka pa sa isang araw. Inom ka siguro ng 320 ml. Tapos ang tubig mo is marami baka, no? Baka hindi ka magkaka-UTI. So hindi po natin alam ito kay Carla kung ano bang bakit nagkaroon siya ng UTI, sa pagkain ba ito, sa soft drink, or bira lang uminom ng tubig. So hindi po natin alam, no? Kasi talaga ang cause is talaga ng UTIs ito, no, sa pagkain, sa mga tinitake natin. At ito tama rin itong buko na yun, no, napag-usapan sa GC. Kahit sa atin mga mga maedad na is alam natin itong buko maganda rin sa UTI. Yung babana lips, ganun din, no? So hindi natin alam, nandiyan naman ang nanay ni Carla de Ciencias, for sure hindi niya pababayaan si Carla. At siyempre si Jomar, may alam din niya ata si Jomar, baka in-advise din ng mama niya, ito ang gawin niyo kay Carla. At siyempre for sure si nanay Ciencia, hindi niya pababayaan yan si Carla. Ang pinakamatagal naman sa UTI, no, is 3 days, no? Pag 3 days lumagpas ka ng 3-4 days, hindi na yan, delikado na yan. Kasi minsan yung tumataas yung may level yan ng UTI. Kasi may nga UTI na pag nagsisimula pa lang, kunti pa lang yung bacteria, is kayang-kaya ng mga oral medication. Inom ka lang ng antibiotic for 7 days, tapos inom ng more on liquids. Pero pag mataas talaga yung UTI mo, hindi na kaya sa oral, kailangan na talaga yan idaan sa dextrose. Kaya minsan yun na-admit, no? So kaya Carla, na-admit siya, so hindi natin alam kung gaano kataas yung UTI niya. Kasi ako na-admit din ako dahil sa UTI na sabi nga ng doktor, oh ma'am, 2 araw ka na dito, mataas pang UTI mo, dapat more na yung gamot na ini-inject sa'yo, malakas na to, so kailangan malakas ka inom ng tubig, no? Ganun. Kasi may something tayo sa katawan na nagkukos na nagkukos na UTI, hindi lang sa pagkain ko. So kaya nagkakaroon din ng UTI sa mga gamot na ininom natin, kung ano ba sa katawan natin. Isa rin na nagkukos ng UTI. Halos lagi ako nagkaka-UTI, pero pag napansin ko na parang may UTI na ako, so alarm agad tayo sa ating ininom tayo na gamot na hindi magkaka-UTI. Dati hindi ko pa yan alam, eh. So yung sabi ng doktor na inumin mo to pag napansin mo na magkaka-UTI ka. Ngayon, so matagal hindi ko nagka-fever dahil sa UTI na yan. So ito Carla, hindi natin alam kung ilan days siya na absent, 1 to 3 days ba, no? Sayang, kasi habulin na yung absences niya. So for sure, kaya ni Carla. So pag pinalang po natin si Carla, no? Kahit GTL lang yan, isalin natin sa prayers na sana gumaling na siya agad, makauwi na siya, at na lang, sa bahay na lang niyang ituloy yung medication niya, pwede habang nag-aaral, no? Kasi ang gamot niya, antibiotic, is talagang good for 7 days ang antibiotic. Tapos yung dinadaan sa IV, dextrose, pag lumabas ka na, oral na yung tatapusin sa oral medication. So for sure, si Carla baka bukas, marinig natin na umuwi na, lumabas na. Kaya daw hindi natuloy ang part 94, kasi parang may vlog ata sa part 94, hindi natuloy dahil ito nga si Carla is, may problem, may nararamdaman. So yun nga, sa lahat ng dito, excited sa part 94, abangan po ninyo, baka within this week, pag nakalabas na si Carla, baka may matuloy, no, or baka next week. Wag lang tayo demanding, hantayin po natin. Ito si Rab ay siya na po ang mag-decide kung kailan i-vlog ang Jomcar sa part 94. So tuloy-tuloy lang po ang pagmamaraton ng mga vlog ni Kalinga Prab, serye ng Jomcar, at iba pang mga upload ni Kalinga Prab. At siyempre, huwag niyo kalimutan isali rin, tuloy-tuloy ang marathon sa vlog ni Kalinga Jomar. At siyempre, yung first vlog ni Carla, ipaabot po natin ng 1 million para yun ang gift natin sa kanyang 2 years dito sa Kalingap. So shoutout po sa lahat na ating mga supporters, manonood, followers. Paki-like po ating video. Siyempre, paki-subscribe. Hindi pa nakasubscribe dyan. Don't skip ads. Shoutout Kuya Val at Tinablas Kalinga Prab. At sa lahat ng Kalinga partners, Kalipa Karaba shoutout. At sa lahat na sponsor. Bye! And see you in my next reaction video. Mga marathoners, mga silent viewers, ingat po kayo lahat. And God bless. Mga Kalingap, suportahan natin Darlen Vlogs YouTube channel. Please subscribe. Mga karaba, mga kalingap, mga ka-Jomcar atin ang samahan. Reactor na maaasahan, siya si Darlen Vlogs. Sa Kalingap Radyo Balitaan, atin siyang nasisilayan. Mabuti na kaibigan, solidong kalingap yan. Siya ay matulungin sa kapwa, mga reaksyon niya'y kahanga-hanga. Siya si Darlen lang, samahan natin. Mga
Kalingap, halika na't samahan natin siya. Darling Vlog sa kanyang channel, samahan natin siya. Mahusay na reactor kasama sa balitaan, lalong lalo na sa Joker kanyang sinuportahan. Mga kalingap, suportahan natin Darlen Vlogs, Karaba, Kalingap Reactors, Kalingap Radyo Balitaan. Please subscribe